Yo, yo, yo guys, check. Kamusta mga idol? So, ayan, mag-update tayo ngayong araw ng Sunday mga idol, no? So, matindi ang mga balita natin. So, alam nyo na, no? Sino yung mga nakasabay sa volatility dyan? Mga idol ng XRP. Grabe yung mga news natin yan. Meron tayong na-confirm, no? Na tungkol sa Clarity Act, mga idol. So, pero syempre bago ang lahat, like, subscribe, and comment mga idol. Napakalaking bagay rin yan sa aming mga maliliit na content creators, mga idol, no? So, ayan, mag-update tayo ngayon. Pero bago tayo sa crypto news, chart muna tayo pala, sorry. Ayan, chart muna tayo. So, XRP, yung sinabi ko sa inyo na ito yung range na kukunin, grabe, kinuha nga, no? Sa one day, 1 hour ba kita to? Ayan, no? Kita nyo mga idol, oh. No? So, sabi natin, pag tinagusto, yung etong rin siya ginawa natin, malaki yung chance na may kunin siya dito sa dalawa. So, kinuha niya tong isa, pang. Pero hindi niya na inabot yung isa, sayang, no? Pero sobrang baba nun, mga idol, no? Ito na, baka mag-under the dollar na tayo niyan. Dito na banda yan, no? Napakalapit na nito, mga idol. So, malaki yung chance na si market maker abutin na tong under dollar, mga lodi 0.9. No, pero 0.8 medyo malabo na sa akin 'yan. Mga lods, no? 0.9 pwede pa siguro. No, ayun lang sa akin mga idol Pero so far tama naman yung ating mga hulalisis na pag tumagusto dito, aabutin niya to. So ginawa niya na nga, mga idol. So, ayan. Abang-abang lang tayo ng position dito, mga lods, kasi medyo naging busy tayo kahapon. No, kaya hindi tayo nakapag-update ng nasa Bulacan ako kahapon, mga idol. Ano tayo? Guest character. Guest character tayo kahapon sa Bulacan, mga lods, no? Kaya umaga na ako nakauwi, kaya ganoon. Mga lodi, hindi tayo nakapag-update kayo ng umaga kasi log to pa. Basag pa ako kaninang umaga, ngayong hapon lang ako nabuo eh. So, ito na at mag-update na tayo. Grabe ang ulan, mga idol. Sobrang tindi ng mga nakita nating mga ulan ngayon, no? At kahapon yan, nung bumabiyahe ako, sobrang alos na yung tawag dun. Ah, ha? Zero visibility na, mga lodi. Ang tindi. Lakas ng ulan. So, dito mga idol, meron tayong isang nakakalungkot na balita dito. Unahin ko na muna to kasi ito yung mga trending news ngayon. At ano to, tawag dito, kapapasok lang na balita, no? Yung delivery rider na nabagsakan ng puno, mga idol, yung sumilong siya Nabagsakan siya ng puno. So, nadala siya sa ospital and then yun, na ano na siya, doon na siya nasawi, mga idol, no? Delivery rider dies after 3 electric post fall on him. The delivery rider who was injured after a tree and electric post fell on him has died from his injuries, Antipolo Mayor June Inares said on Sunday. So ngayon yan, August 9. Video footage showed the rider taking shelter under the tree from the heavy rains brought by the southwest monsoon before the tree and the electric post collapsed on him. So sa mga hindi pa nakakapanood, ay ito siya, mga idol, no? Parang sumisilong siya kasi sobrang lakas ng ulan, no? And then, ayan, no? Bumagsak yung puno na mayroong electric post sa kanya. Hindi niya nakita Sa tingin ko parang si cellphone siya dyan Pero matras na siya. Kaya lang, ayun na nga, nabagsakan siya. Mga idol, no? Grabe. At yun. Halos hindi agad siya natulungan kasi siguro yung mga nandito sa may gasoline station. Siguro sila yung tumawag. Kasi kung merong kuryente to, mga idol, hindi mo basta-basta rin mahahawakan yan Hindi rin sila basta-basta makakatulong dahil baka makuryente pa sila basta umuulan. No? So, ayun yung nangyari. So, rest in paradise, idol. No? At may mga ganito talaga nangyayari. Gabi, no? Sa lakas ng ulan. Isa na siya, kasama na siya sa statistic na nadamay sa bagyo o sa habagat. Mga idol. Alam niyo ba yung yung bagyong Dolphin na nasa taas ng Pilipinas? Tumama na yan ngayon sa China, mga lodi. Tignan niyo yung lakas.
Ngayon tignan niyo, China ba? Taiwan, Taipei, ayan oh. Grabe. Sobrang lakas ng bagyong Dolphin, oh. Kita niyo 'yan? Ano pa, ayan oh dito, oh. Ito sa China 'to, eh. Kasi dinaanan talaga dito yung ito yung Taipei, 'di ba? Ito yung China. So ang laki niya, no, mga idol, oh. Pasalamat na lang tayo hindi ito tumama sa Pilipinas, mga idol. Kasi kung ito tumama sa Pilipinas, nako, ang dami na namang mga baka maraming masawi sa atin, mga sobrang lakas niyan, super typhoon yan, super duper typhoon, mga lods, no? Tapos yung mga congressman, di nahiya, no? Bumabaha na naman sa mga lugar nila, ng kakapal ng mukha. Kinukuha lang yung mga pera sa flood control, hindi ginagawa, mga idol, grabe talaga. So ayan na, ito yung update muna natin sa global ano natin, trending news mga idol, tsaka yung rider natin, no. Grabe, basag yung ano. Kita nyo? Sobrang lakas. Buti hindi yan tumama sa Philippines. Punta na tayo sa crypto, mga idol. No, punta na tayo dito sa kay Arthur Hayes. Kilala niyo ba 'to? Yung founder ng BitMEX. Yung nag-declare sila na mababankrupt sila, mga idol. Merong mga nag-propose na o bibili, no, nung mismong BitMEX, mga lods, no. BitMEX $1 billion sale collapses as buyer walk away. Kaya lang hindi natuloy ang pagbili. So, lalong nagkandeleche-leche yung BitMEX. Sorry, nagkaba ko. Kumbaga may bibili na, baga syempre hindi siya mawawalan ng silbi. Kumbaga may bibili tapos may magpapatuloy. Kaya lang ayun na nga, nag-walk away. Potential buyers including Exodus reportedly walk away over founder control, BitMEX collapsing market share, and lingering legal and reputational concerns. BitMEX once handled roughly 57% of global crypto derivatives trading, but now commands less than 0.01%. Grabe, from 57% to 0.01. The exchange is set to shut down permanently on September 23, marking the fall of the platform that pioneered the perpetual swap. Grabe. Ang tindi ng bear market na to, mga idol. Ang daming binangkrap o sinaradong mga crypto exchange. Di ba yung Bitmart din? So, ayan. Tapos, dito tayo. Speaking, ang Bitmart. Na? Bitmart founder Sheldon denies appropriating assets as withdrawals remain frozen. Kasi, pwede ka namang mag-declare ng bankruptcy o mag-declare ng close ng crypto exchange mo, pero payagan mo mag-withdraw yung mga taong nandun. Kasi pag hindi mo pinag-withdraw yun, kakasuhan ka talaga nun. Kilala yung mga founder ng mga crypto exchange. Halimbawa dyan sa BitMEX, si Arthur Hayes, si CC sa Binance, o si Madam Grace sa BitGet. Diba? So, hindi ko kilala. Basta kalala ko lang sa BitGet si Ma'am Grace, eh. Oh. Kumbaga, kailangan mo silang pag-withdrawin para makuha nila yung kanilang ano, dali lang may tumatawag sa akin. Ayan, patayin ko muna. Para makuha nila yung kanilang mga asset, no? So, eto hindi, no? He says the team is working toward an orderly wind down and is considering involving courts and independent auditors. Global CEO Nathan Chow was dismissed 2 days before the July 26 shutdown announcement. Former employees alleged they were also let go and never received their final month salary. So, ultimo yung mga empleyado ng Bitmart hindi pa sumasahod, mga idol. 'Di ba? The registration deposit and trading orders were suspended. Yun kasi naka-suspend, eh. So, madidemanda sila kapag di nila pinag-withdraw, mga lods, no? At ito medyo interesting yung news na to, mga idol. Alam niyo kung bakit? Hardware wallet sales double in Russia ahead of sweeping crypto regulations. Ito, mga lods, explain natin. Kasi, tumaas yung demand ng mga cold wallet doon o ng mga hardware wallet. Bakit? Kasi magkakaroon ng Russia parang crypto
adoption sa September 1 eh. So check natin, ito 'yun. Ang ibig sabihin ng post ay mas maraming Russians ang bumibili ng hardware wallet gaya ng Ledger at Trezor dahil sa bagong crypto regulation ng Russia na magsisimula sa September 1. Ano ang bagong rule? Ayon sa Bank of Russia, simula September 1, ang ordinaryo o non-qualified investors ay maaaring bumili ng mga highly liquid cryptocurrencies pero kailangan munang pumasa sa isang test. Ayun, may ganun pa sila. May limit na 300,000 kung ano to, Russian money. Ayan. Bawat taon sa magitan ng isang intermediary para sa ganitong retail purchases. Ang mga qualified investors ay maaaring magkaroon ng mas malawak na access at walang ganitong purchase limit. Kumbaga, may iba kasi may limit. Ang crypto ay hindi magiging ordinaryong pambayad sa loob ng Russia. Ibig sabihin, hindi basta pwedeng gamitin ang Bitcoin para bumili ng pagkain, produkto at serbisyo sa domestic transaction. Bakit tumaas ang hardware wallet sales? Ang hardware wallet ay isang physical device na ginagamit para mas ligtas na itago at kontrolin ang private keys ng crypto. No? Halimbawa, Binance Exchange, bumili ka ng Bitcoin, nilipat mo sa hardware wallet, ikaw na ang nagko-control ng private keys na yon. Kumbaga self-custody. Kaya kapag may bagong regulasyon at purchase limits sa exchange intermediaries, maaring isipin ng ilang holders, crypto holders, mas mabuting ako mismo ang mag-control sa crypto ko kaysa iwan ko ito sa mga exchanges, no? Ito ang posibleng dahilan kung bakit sinabing dumoble ang hardware wallet sales sa Russia. Pero may importanteng distinction. Hindi ibig sabihin ng bagong Russian law na bawal ang Bitcoin. Mas tama na sabihin na nire-regulate at inilalagay sa legal framework ang crypto trading habang nananatiling restricted ang paggamit nito bilang domestic payment. Ang bagong framework ay nagtatatag din ng regulated crypto exchange at digital asset infrastructure, no? So mas gusto ng mga Russian ngayon dahil nagkaroon ng bagong regulation sa Russia na sila yung mag-control kasi baka mamaya alam niyo naman sa Russia mga idol, di ba? So nagiging matalino, advance lang sila mag-isip. Regulation, mas controlled ang Bitcoin buying intermediaries, maaaring mas maging attractive ang self-custody, potentially mas maraming demand para sa hardware wallet, no? So ayun nga. So ayun yung reason mga idol, dahil September 1 meron silang bagong rules na lalabas. Okay? So kaya nagkapakyawan ng mga hardware wallet doon, Trezor, Ledger, Tangem, at kung ano-ano pa. Kaya kung bibili kayo ng mga ganyan, mga lods, andyan yung link natin ha. Kababa ang description, sa CryptoBilis yan, mga lodi. No? Pinuntahan ko pa yan mismo doon para makuha natin yung link. Nagdi-deliver sila nationwide, no? Hindi worldwide. Alam mo, ewan ko kung meron na sila sa ibang bansa. Pero nationwide nagdi-deliver po, no? At legit yung mga ano diyan, hardware wallet, no? At matitindi, mga lodi. Siyempre, kung gusto niyo mag self custody ng crypto nyo, mas maganda nga naman 'yun, di ba? At eto, alam niyo ba yung Canton Coins, mga idol? Isa to sa mga na napipisil-pisil kung may potential noon. Pero ngayon talagang bumaba ngayon yung Canton Coin. Canton Coin is leading losses among crypto biggest asset. Canton Network CC is down 22%. Negative yan on the week at time of writing, tumbling to lows of 0.9 dollars not seen since December 2025. It does, however, remain crypto's 22nd largest token, wedge between Gram, ito na nga, no? So, kung titignan niyo yung Canton Network, mga idol, ngayon nasa 6 pesos siya. Pero bumaba siya ng 5.30. Mga idol, ito na ba yung time o chance para magbodega tayo ng Canton? Canton Coin. Oh, ayan oh, grabe oh. Ito nakamax tayo eh, ayan oh. Sa 7 days may kita na natin 'yan na medyo bumaba siya. Pero syempre sa 24 hours pataas na 'yan. Kasi pag ano na siya eh, oh, di ba? So, umabot siya ng mga ganun niya, 5.30. Hindi ko sinasabing bumili kayo ng Canton ha, mga idol ha.
Huwag kayong umasa para bumili, magbenta o mag-hold ng kahit anong coins o token. Do your own research. I'm not a financial advisor. Bumili lang kayo ng Pansit Canton, puwede 'yun. Ngayong tag-ulan maanghang para masarap. Naku, update tayo dito mga idol. Isa pa 'to sa mga puwedeng, maging potentially na mag-boom sa mga susunod. Kasi Trump didn't abandon the Crypto.com o yung Cronos deal simply because he wanted to. The approval of the Clarity Act changed the regulatory landscape and made it necessary to separate political interests from the long-term growth of the crypto sector. Cronos may have been penalized in the short term, but the bigger picture is this: creating clear rules that allow the entire crypto ecosystem to grow with greater security and legitimacy. Sometimes you have to sacrifice one piece to strengthen the entire board. Ibig sabihin, naging sacrifice ni Trump yung Cronos. Pero hindi ibig sabihin na hindi maganda yung Cronos, mga idol, The crypto market is down, but Cronos, the blockchain behind Crypto.com, seems to be getting hit much harder than many other projects. Still, after almost 4 years of following this ecosystem, the first time I'm starting to see something different. Real building improvements and gradual progress. Yes, it's happening slowly, but it's happening. Now, in my opinion, one crucial step is missing. Cronos needs to do something the crypto market has never seen before. Parang si Trump, Something truly innovative that makes the market stop, look, and say, this is different. Because it's such a competitive market, building quietly isn't enough. You need to create something that generates attention, utility, and adoption. Maybe Kronos is being heavily penalized today, but that can change, no? Kumbaga malaki pa rin yung tiwala niya sa Kronos. The market looks the price. Long-term investor should look at what is being built. Ayun talaga yung tama dun. Now is the time for Kronos to show what is truly capable. So bumagsak din kasi yung price ng Kronos, mga idol, na. Pero ngayon parang nakaka-recover na yung Kronos, eh. Hindi ba? O yan, 5% na nga siya ngayong ano. Pero pag sa 1 month, check natin. Ito kasi yun, yung paglagpak, dito banda, Galing siya ng 3.25, bumagsak siya ng 2.80 dahil dun sa nangyari sa ginawa ni Trump, mga idol. Diyan, kita niyo yan, pero may mga nag-buy pa rin, di ba? So, siguro naitanlaw, ito na yung chance, mababang Kronos. Di bumili sila. So, punta na tayo dito sa elephant in the room, mga idol, no? Trump White House official just said the Democrats are deliberately sabotaging the Bitcoin and Clarity Act, no? They are demanding yet another extension. They are delaying active negotiations. He says if the Dems won't pass the bill into law by September 15 pala, they never will, mga idol, no? So ito na yung sabi natin na may confirm, kasi marami na tayong nakitang post na na-confirm na daw na ang botohan is September 15 after ng recess, mga idol. Hindi ko alam kasi may schedule na daw, Yun yung mga nakita natin. Pero September 15, ayun na yung pinaka may oras pa nga doon, nakalimutan ko, 2 PM ata. So, dinidelay nila. So, kung hindi daw sila magkakaroon ng botohan o hindi tayo magkakaroon ng botohan sa September 15 pag after ng recess, wala na, mga lods, no? Hindi na yun mapapasa. They are going to drive the crypto industry out of the country and overseas. Pass the bill immediately. Ayun yung sinasabi rito. Pero, ngayon kasi medyo wala na. Kumbaga tinanggap ko na din, for me, mga idol, tinanggap ko na hindi maipapasa ngayon. Talagang after recess na yung mapag-uusapan. Kaya ang nilook forward ko ngayon is yung ilalabas ng SEC na rules tsaka ng CFTC. Ayun lang yung sa akin nilook forward ko ngayon. Sana ilabas na yun o tawag dito, magkaroon man lang tayo ng clue kung ano yung mga gagawin ni Paul Atkins doon, mga lods, no? Pero sa ngayon, pag sa Clarity Act natin, mga idol, mukhang alam na na September 15 ang
kinonfirm nila na date na magkakaroon ulit ng voting, 'no, at kailangan do'n ng 60 votes para maipasa siya. Mga idol, medyo mahirap mga lodi, no? Nakakalungkot. Pero for me, saktong-sakto 'yun mga idol, eh. Kasi ine-expect ko talaga October to December ang lipad ng market. So ngayon makikita talaga natin kasi alam alam na nga, eh, kumbaga alam na natin, eh. Ako, for me, medyo 51% ako. Sabi natin 55% ako mga idol na naniniwala o alam ko na October magsisimula yan pataas hanggang December. So, August, September, mga lodi, August, September, damahin na lang natin to. Kung magbabagsak man, di magbodega tayo. Kung mas lalalim pa, di okay lang, bili lang tayo ng bili. O mag-trade tayo, ganun, no? At dapat ready tayo pagdating ng October. October for me, start ng uptrend for me, no? So, ayan. Kung ipapasa nila ng September yan, no? Malapit na rin kung September 15, kalahati na ng September 'yun. 15 days na lang October na. Oh. Pero kung hindi maipapasa 'yun, 'yun ang pipigil mga lodi, no? So, pero na-excite ako, hindi ko alam bakit, no? Ngayong kapag lumalalim yung market, parang kasing ang naisip ko, may chance akong matsyempohan yung bottom, eh, parang ganun. Ganun yung aking naiisip. So, medyo na-excite lang ako doon. Kasi hindi ka ma-excite pag lumilipad na yung market, eh. Ano nang gagawin mo ron? Kakabig ka na ng kakabig doon, eh. 'Di ba? Kung may pinunla ka nung nasa baba, kakabig ka lang ng kakabig doon. Pero kung wala pa, magi-start ka pa lang tapos nasa taas na 'yung market, ang tendency doon magiging exit liquidity ka. So, mas magandang pumosisyon sa market kapag nasa bagsak 'yung market, na nasa ilalim. So, nandito tayo ngayon. At kung mas bababa pa 'to, medyo mas maganda 'yun for me, 'no? Ayun lang 'yung sa'kin, depende sa inyo mga idol, 'no? So ayun, ayun yung update natin ngayong hapon, mga lods ng Sunday. Bawi tayo sa mga sunod na video, mga lods, no? At alam nyo na yan, mga lods, no? Chill lang kayo, relax lang, kapit lang, mga idol. Na mangyayari ang ating inaasam, mga lodi, no? So ako, nagkakabang lang ako dito ngayon, eh. Kasi titignan ko yung half nito, eh, no? Kahit na nasa, ano na tayo. Dito yung ano niya. So, pag bumaba siya diyan sa 50 niyan, may tendency na bumagsak siya o mag-bounce siya rito sa 50%, no? So, 50% is good to buy and good to sell. Ayan yan, mga lodi. So, good to buy ba tayo dito? O sell. Kasi baka bumagsak siya. Ganun mga lods, no? So, ayan, dapat araw-araw meron tayong mga natututunan para madagdagan ng ating mga knowledge, no, pagdating sa crypto trading. Ayun, kita-kits tayo mga idol. Maraming salamat sa mga nanood mga lods, ha. Kita-kits tayo sa susunod na video. Magandang araw sa inyo mga lodi. Keep safe everyone mga idol. Si Bunso pala magsasabi. Okay na. Magandang araw at What's up? Keep safe, everyone. so, ayun. Thank you.